Mga kapatid, ito ang News 5 Analytics. Kagabi, July 2, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang surprise rally for peace bilang suporta sa miyembro na si Senator Rodante Marcoleta. Tumagal ang 3 araw ang kilos protesta. Unang nagtipon ang libo-libong INC members sa People Power Monument sa EDSA sa White Plains sa Quezon City sa unang 2 araw nito. Habang tinapos nila ang kanilang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila noong 3 araw. Pero hindi lang sa mga lugar na yan naging maingay ang pagkilos ng INC. Umagos din sa social media ang mentions at engagements ukol rito. Ating silipin ang naging takbo ng online conversations kaugnay ng mga kaganapan ngayong linggo, pati na ang mga balitang nagbigay daan dito. Simulan natin noong May 18, 2026, kung saan naghain ng complaint ang Field Investigation Bureau ng Ombudsman laban sa senador. Kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na undeclared campaign donations noong 2025 elections. Higit 1 buwan lang makalipas, nitong June 29, inanunsyo ng Ombudsman na formal nang isasampa ang non-bailable plunder charges laban kay Marcoleta sa loob ng linggong ito. Kinagabihan, hanggang madaling araw ng June 30, kumalat sa social media at ibang forums tulad ng Reddit ang umunoy mga messages at screenshots tungkol sa kilos protesta ng INC. At bandang 4:00 ng madaling araw ng June 30, nagsimula na ang surprise rally at nagising na lang ang marami na may kilos protesta na pala sa EDSA. Mula January 2025, ito na ang ikatlong malaking kilos protesta na inorganisa ng INC. Kung inyong maalala, January last year, idinaos nila ang kanilang Rally for Peace na nagtala ng 1.5 million attendees. Habang noong November 16 hanggang 18, 2025, ginanap naman ang kanilang Rally for Transparency and Better Democracy na humakot naman ng 650,000 na tagusuporta. At itong pinakahuling rally, nagtala naman ng halos 34,000 attendees sa loob ng 3 araw. Pinakamarami nung unang araw, nag-peak po ito ng 15,000 habang nasa 10,000 naman ang nakiisa sa Day 2. Habang kinailangan namang lumipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila noong Day 3, matapos bawiin ng Quezon City Government ang kanilang permit. Sa Liwasan, nagsimula sila sa 2,000 taga-suporta hanggat sa umabot sa 9,000 ang nagpakita ng puwersa noong kinagabihan nito. Iba naman ang kwento pagdating naman sa online mentions. Ang mga rally noong 2025, 32,600 at 47,800 na mentions lamang ang nakalap. Habang nitong June 30 hanggang July 2, mahigit 84,000 mentions naman ang naitala. Bakit kaya parang mas maingay sa online media ngayon, pero mas kaunti naman ang dumalo? Dahil biglaan ang rally ng INC, matinding trapiko sa EDSA at sa mga kalapit na lugar ang naranasan ng mga motorista at mga commuter. In short, maraming umangal at naperwisyo. Recall po na walang permit ang unang araw ng INC rally at nakakuha lang ng permit nung Day 2 nila nung July 1, Wednesday. Silipin naman natin ang online mentions. Makikita na sa June 30, mahigit 32,000 ang naitala na online mentions. Unti-unti ang bumaba hanggang 22,600 nung huling gabi nito, July 2. Pero nag-average pa rin yan sa 28,200 mentions per day. Marami pa rin po yan. Bukod naman sa mentions, bumuhos din ang online engagements dahil sa mga magkakahalong sentimiento ng mga netizen. Mula sa ipinaglalaban ng INC hanggang sa hinaing ng mga manggagawa at estudyante sa biyahe. 6.8 million engagements tayo noong June 30, ang pinakamataas na itala. Kung susuriin natin ang mga pahayag ng mga personalidad ukol sa rally at sa kaso laban kay Senator Marcoleta, talagang malaki ang engagements noong June 30. Ito ang araw na unang umapela si Marcoleta sa publiko at nagsasabing siya ay pinagkakaisahan at tinatarget. Noong June 30 rin, makikita ang kapal at dami ng mga tao sa EDSA People Power Monument. Ang post na ito, may 190,000 engagements. Umani rin ang engagements ang ilang eksena kung saan nagkakainitan sa rally ang ilang INC members at mga pulis. Ilang kilalang kaalyado ni Marcoleta rin ang dumalo sa INC rally para magpahayag ng kanilang suporta at mga hinaing laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ang INC spokesperson na si Brother Edwil Zabala nagsabi na ang rally ay laban sa selective justice na anila raw ay pinapakita ng gobyerno.
Si Senator Alan Peter Cayetano humingi ng pasensya sa mga na-traffic dahil sa rally. Pero iginiit niyang kailangan daw ang ganitong perwisyo para magising at mamulat ang mga tao. Binigyan din niya ang sentimiento ni Marcoleta na iniisa-isa na raw ang mga miyembro ng minorya sa Senado. Si Senator Amy Marcos naman, binatikos ang gobyerno at tinawag pa itong bangag. Habang si Batangas Congressman Leandro Leviste naman, sinabing hindi lamang pang-INC ang rally kundi para sa lahat ng gusto ng malinis na gobyerno at sa mga gusto raw na ituloy ang flood control investigations. Nagpatuloy ang pagbuwas ng engagements hanggang sa ikatlo at huling araw ng rally kung saan personal na nagsalita sa harap ng tao sina Marcoleta at si Senator Robin Padilla. Sa huling araw ng kanilang protesta sa Liwasang Bonifacio, nanawagan si Marcoleta na patuloy siyang suportahan at ihayag sa gobyerno ang totoong dapat imbestigahan. Si Senator Robin Padilla naman, pinasalamatan at naghayag ng mga papuri sa INC dahil sa kanilang pagpapakita ng puwersa at suporta. At ngayong araw, formal na pong naisampa ng Ombudsman ang plunder charges laban kay Senator Marcoleta. At sa pag-usad ng mga balita, dadami pa ang online mentions dahil marami ang magbibigay ng kanilang opinyon at sentimiento. Ang malinaw po sa ngayon ay ang mainit na atensyon ng taong bayan sa mga nangyayari sa politika at sa nagiging epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero sa gitna ng lahat ng opinyon at sentimiento, dapat nating alalahanin na lahat ng nasa gobyerno, kakampi man o kritiko ng administrasyon, ay accountable sa taong bayan. Drop your comments sa video at huwag kalimutang i-follow ang aming mga social media pages at ang aming YouTube channel. Ako po muli si Jovic Raimundo para sa News 5 Analytics.